Kaya dahil sa trust na binibigay natin kay Lord, kakatagpuin ni Lord ang lahat ng ating mga pangangailangan. So, magkasama yung needs at saka yung trust. Kung kailangan mo to, kailangan mo rin mag-trust na ibibigay sa atin yun ng Panginoon, no? Sabi nga sa Psalm 37:23, if the Lord delight a man's way, He makes his step firm. No, kapag pala tayo nagtiwala sa lahat ng mga ng Panginoon, mga gustong mangyari sa atin, ang Panginoon ay bahala sa atin. Mag-stand firm lang tayo sa mga promises niya. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon 100%, no? Dahil sabi nga, God is everywhere, no? Hindi niya tayo pababayaan. Then sabi dito sa Psalm 9:10, those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. No, yan lang ang natin. Nandiyan yung mga promise ng Panginoon. Kaya lang minsan kasi hindi natin nakikita na mahalaga pala yun para sa atin. Minsan nakakalimutan natin na kay Lord lang yung mga kasagutan. Magtiwala lang tayo. Yun ang kulang sa atin, pagtitiwala. Na kailangan natin na yung pagtitiwala natin walang doubt. Kasi nangyayari yun minsan sa atin kahit hindi tayo mag-doubt, kulang naman tayo ng trust para sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon na lumago yung trust natin sa Kanya. Dahil minsan alam nyo, yung trust na may doubt, ang hirap. Kasi alam nyo, no, base na rin sa aking sabi ko, Lord, kung magta-trust ako sa'yo, anong kailangan ko? No? Yung pala, buong buo sa imong sarili, sa imong puso, musurrender ka niya. Kasi nung mga time na nakakalimutan ko ang Panginoon, nandun yung doubt ko, na nawawala yung trust ko sa Kanya na, sabi ko, Lord, itong panahon na to, kung ibibigay mo sa akin, I will praise you. I will worship you. Pero salamat sa Panginoon, no, nandun man yung mga pagsubok, ipinakita ng Panginoon sa akin yung lawak bitaw ng pagmamahal niya sa akin. Kaya sabi ko kay Lord na, ngayon, Lord, wala akong regret na hindi ko na maisip kung ano yung bukas, kung ano yung pero minsan alam niyo yung doubt kapag pumasok sa isip natin kasi minsan yung demonyo i-injectionan yung ating isip na no ganyan. Pero kailangan mag-stand firm tayo. Pangatawanan natin, panghawakan natin yung mga promise ni Jesus. Kaya lang minsan nawawala tayo sa passing na sinabi ng Lord na ito lang yung path na dapat para sa iyo. Pero yung ating kaugalingon, dun, kung saan tayo mahina nga. Minsan kasi mahina talaga tayo. Hindi natin napapaglabanan. Na nandun na yung binigay na ng Panginoon, nandun pa rin yung doubt natin. Kaya sabi ko kay Lord na, ikaw na ang bahala sa akin. No? Kaya, nung pag land ko na dito na, Lord, it's me. Eto na ako. Ikaw na ang bahala sa akin. Kasi sabi ko sa Panginoon, kung hindi ako surrender, nung guro December or January, gisermonan ako ni Danny through phone, na, ikaw ba Maria, ayaw ba pagka-materialistic? Hindi ko naman iniisip na materialistic pala ako sa paningin ni Danny na, hindi naman ganun yung nakikita ko ba, kasi gusto ko muna na i-prepare yung future ng mga anak ko. Kasi, while na sumusunod tayo, maganda rin naman na nakahanda yung future ng mga anak natin. Yun yung ko na, sa paningin pala ni Danny na materialistic ako, na gusto ko munang i-secured yung future ng mga anak ko. Gisermonan biya ako niya na, ikaw ba, pauli na kay, hapit na muabot ang Ginoo na akapadiha, unsaon na lang, na kami mugo, ikaw na adiha. Do, parang malaking impact yun sa akin kasi parang naano ko din na matagal na rin naman nga akong hindi nakakapaglingkod sa Panginoon ba yung from my heart, yung hindi ko siya nararanasan na yung isubmit ko ba ulit yung lahat sa Lord. Di habang sinisermonan niya ako, sabi ko, sige, matulog na ako kasi ayaw ko talaga nang sinisermonan ako nung materialistic daw ako, inani daw ba, yung kanang ba, kanang realidad talaga na na sa paningin pala niya, iba yung implementasyon niya ba? Iba yung pagkaka-interpret nila na gusto kong mangyari. So, utrupod na si amahan na, pauli na ay nagulat ni mo dire. So, murag na ko ang kuba, na-struggle ko na, nga papaulion man ko. Then, alam nyo, no, nakikita ko sa panaginip ko yung mga bagay-bagay na nangyayari na mula ako dito.
Yung sa panaginip ko lang nakita, sabi ko, Lord, parang nakita ko naman to sa panaginip. So, ibig sabihin ng Panginoon na inihanda na niya yung mga bagay na gustong mangyari sa akin ng Panginoon dito sa Dipolog. Kaya, sabi ko nga kay Danny na, hala pa, ngayon, magsisimula ako without nothing. Yung baga, susunod ako sa Panginoon without nothing. Unlike sa past na nakakapalo kay Jesus, pero mayroon ba yung, hindi naman mayroon lahat, no? Yung makakapalo ko ni Jesus na mayroon, ganyan. So ngayon, i-exercise ko na I will follow Jesus without nothing. So si Jesus yung magdadrive ng buhay ko, si Jesus yung magmamanipulate ng lahat ng mga gusto ko, si Jesus as in, no? Magsisimula ako sa simula. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya ako hinayaan na maabutan ng rapture na mahalayo sa pamilya ko. Kasi sooner or later, hindi natin nalalaman, no? Kasi malapit na talagang dumating ang Panginoon. Hindi natin alam bukas, mamaya, sa makalawa. So at least, na ako dire. Kasama ko kung pamilya ko, kasama ko kayo. Spiritual family, no? Kaya, minsan talaga nakikita ko kung gaano ako kamahal ng Panginoon. Kasi yung sa mga bagay-bagay na iniisip ko, hindi ko alam na ibinigay na pala ng Panginoon yung kasagutan. Kaya minsan nagiging bulag tayo dahil minsan sa doubt, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Nagiging bulag tayo na hindi natin alam na mahal tayo ng Panginoon. Nalilimutan natin na yung mga bagay-bagay inihanda na para sa atin. Kaya alam nyo, minsan napapaisip ako na sakto ba yung aking naging desisyon. Pero alam nyo, kapag lumalakad tayo with God, nakikita natin yung light na ito yung dapat nating tahakin, ito yung daan na dapat natin puntahan. Kasi inihanda ka na ng Panginoon. Without doubt, with trust. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon is pagtitiwala sa Kanya. Kasi minsan aminin natin sa hindi, matagal na tayong Kristiyano, kahit ako, minsan nawiwintang ako pagdating sa pagtitiwala kay Lord. Kasi pag nag-pray tayo minsan, Lord, inani. Then may isip mo, ibibigay ba yun ng Panginoon? Murag dili man. Nandun yung doubt. Kaya minsan, alam nyo mga kapatid, without pagtitiwala sa Lord, na yung lumiliit yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi dahil sa doubt, nagda-doubt tayo. Pero yung pala yung hindi gusto ng Panginoon na lagi tayong mabuhay sa doubt. Kung nag-trust ka na kay Lord, step. Pangatawanan mo. Kasi God is always there na mo-comfort nato. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi pa huli ang lahat. Amen. Hindi pa huli ang lahat. Kasi kung magtitiwala pa tayo sa Lord, kailangan pa natin iwan yung pagiging tayo ba? Yung pagiging tayo. Kailangan natin iwan, alisin natin. Kung willing tayong sumunod sa Panginoon, alisin natin yung tayo. Kailangan ang makita sa atin is si Jesus. No? Pero minsan nahihirapan, kahit ako, no? Mahirap lumakad na si Jesus ang nakikita sa iyo. Lalo na yung lalakaran mo, nandyan yung kaaway mo. Nandyan yung kagalit mo. Mahirap, no? Pero sabi nga ni Jesus, kailangan mong iwanan yung ikaw. Kailangan kang lumakad na nakikita ako sa unahan mo. No? Ang hirap, kahit ako nga eh. Kahit minsan, pag mag-umpukan dun yung mga tao, kala mo ikaw yung pinag-uusapan kahit hindi. No? Nakakatakot. Mamaya, pagdaan mo dun, batuhin ka lang. Hindi pala. No? Kaya kung lalakad tayo with Jesus, kailangan palang sa bahay natin, kumuha na tayo ng armor. Armor which is ang prayer. No? Minsan nga si Daddy nagda-doubt na hindi daw ako nagpe-pray. Sabi nga ni Jade kagabi, nga nung na-distancing mong duha. Kasi pag Sabado, kailangan na mag-distancing kasi kailangan na mag-aral. Pero ako kapag hindi ko pa alam talaga yung gagawin ko, gusto ko talaga manood ng movie. Gusto ko talaga mag-scroll. Then ang lingkurada na si Daddy dito, naapod ko dire. Sabi ni Jade, akala siguro nag-away kami ba? Nga nung na-distancing mundo ha. Pagtingin ko dahil layo nga sana, hindi ko na siya inano kasi hindi nila alam na yung kailangan kong yung aking sarili kay God na kailangan ko rin katagpuin yung pangangailangan ni Lord no na hindi man ako perfect, but I do my very best sa paningin ni Jesus na maging better person ako sa Kanya. No? So, kapag nandun yung tiwala natin, ang Panginoon na.
Ang Panginoon ang bahalang dumagdag ng ating mga needs. Kasi magkasama yon. If you need anything, if you need something, only need to do is trust in God. No? Kasi minsan, nandyan na nga, kailangan na lang nating mag-trust. Minsan, nandun talaga yung doubt. Ewan ko kung bakit, no? Kasi ang Satanas, i-injectionan yung ating isip na, anong sunbang ka, ano? Pero kung yung kahinaan natin, mag-stand firm tayo sa promise ni Jesus, siguro, wala na. Pero ako ngayon, i-exercise ko pa rin yung, kasi, I'm not perfect. No, I'm not perfect. But I do my very best para maging better. Kaya lang, minsan, nakakalimutan natin na, nandiyan naman yung paggabay ng Panginoon sa atin. Kaya lang, yung doubt. Yan lagi yung kalaban natin, doubt, in Jesus' name. No? Kaya minsan na anuhan ako na makausap si Laika ba, si Kuya DM, na yung minsan kasi na-improve ba yung pakikipag-usap ko ba na ako'y doubt. Pero pag nakausap ko sa Laika, no mama, ganito, ganyan. Yung parang nalilipad, yung naano ko ba na, nga, sakto. Na ako pala, may pagkukulang din sa aking sarili. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung trust ko, kailangan ko rin palaguin. Kailangan ko rin na panghawakan yung pagtitiwala ko sa Kanya. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi pa huli ang lahat. No? Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa pinaagi bitawanin na nakatayo ako sa inyong harapan. Parang sa aking hunahuna ba, napakalaking in fact. Kumbaga sa na-represent ko yung gingharian sa Ginoo ba na makapag-share ako sa inyo. Kasi maraming gusto na tumayo sa harapan, pero walang pagkakataon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na narito ako sa inyong harapan. No? Yun yung malaking pribilehiyo na nakuha ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na unang-una gusto ko talaga na ibahagi sa inyo yung goodness bitaw ng Panginoon sa journey ko, sa pagsunod ko sa Kanya. Doon sa mga times na malayo ako sa pamilya ko, na nararamdaman ko na niyayakap ako ng Panginoon. Kasi alam niyo sa ibang bansa, mahirap magkasakit, lalo nag-iisa ka. Kaya may usapan kami ni Japet, si Jay, ni Danny na yung problema bitaw sa Pilipinas, ayaw ko nang malaman. Kasi unang-una, may problema din doon sa employer mo, sa kasama mo sa trabaho, dadagdagan pa ng problema sa Pilipinas. Parang kuan na, yung turete ka na ba? Hindi mo na alam kung saan ka lalabas. Kaya, papasalamat din ako sa Panginoon kasi nakiki-cooperate din sila. Na nandun yung pagtitiwala nila na hindi kami pababayaan ng Panginoon. Kaya, nung time na nag-decide talaga ako ng Lord, I go for my goal. Hindi rin ako inano ng Panginoon kasi sa bawat paghakbang bitaw na to, yung footprint na iwanan natin, either it is bad or good, ini-erase ng Panginoon yan. You can step ahead again to face all the problems. No? Masarap minsan maano na kahit puno ka ng problema na nandiyan ka sa ilan ba ng Ginoo. Na ay mo haplos nimo, na ay mo hag nimo, in times na kailangan mo siya. No, kaya yung trust mindan talagang ini-exercise ko yun na wag akong mag-doubt sa trust na binibigay ko kay Lord. Kasi minsan, diyan naman tayo natatalo kapag nag-doubt tayo sa trust natin. Kasi ang gusto ng Panginoon ka ng 100%. Nasa atin na lang minsan na nagkukulang. Kasi minsan, kahit ako, nagda-doubt ko na, Lord, kaya ko ba to? Pero hindi ko nakikita na yung palang pagmamahal ng Panginoon sa akin, 199%. No? Yun minsan ang nawawala kapag nag-doubt tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na i-comfort niya ako. Doon sa time na mag-desisyon ako, mahirap. Mahirap, no? Kasi monthly, ganito, ganyan. Yung mga bills, yung mga yun ang naisip mo. But, kung lalakad tayo with Jesus, kailangan na si Jesus yung makita natin. Kailangan alisin natin yung mga doubt sa likuran natin. Transparent ba? Kapag anak ka sa Ginoo, kailangan mo lang transparent ka. Kailangan yung kaugmao na ang iyong titingnan, hindi na yung kahapon. Transparent na tayo. Kasi nandiyan na si Lord.
Hindi na niya tayo iiwan kasi ang pinanghawakan natin is just yung promise na niya. Kasi masarap naman sumunod sa Panginoon kung buo tayo, kung wala tayong doubt. Masarap sumunod sa Panginoon na yung ano tayo ba? Transparent. No, nakikita ng Panginoon mula ulo natin hanggang talampakan, nakikita niya ng lampasan. Kaya, ano ko lang sa ating mga kapatid na, mag-trust tayo kay Lord. Amen. Kasi, wala namang mawawala kung ibibigay natin 100% yung trust natin kay Lord. Kasi minsan, alam niyo mga kapatid, kapag nawala yung trust natin kay Lord, tayo ang alkansi. Tayo ang mawawalan. Kasi si Lord, nandyan lang naman siya. Yung trust lang natin lagi ang gusto niyang makita para sa atin. Kasi minsan, kapag nagkaroon tayo ng doubt, nawawala na. Pati yung mga plano natin, yung mga gusto nating mangyari, yung mga gusto ng Lord para sa atin. Pag nagkaroon tayo ng doubt sa ating pagtitiwala, wala na. Lahat yun, mahugno. Kay agis sa trust na nawala. No? Sa lang. Pampers. Hindi naman ako nag-ano na yung ngayon ba, yung araw ng linggo. Kahit, kumbaga sa nakita ko na to nakita ko na one of these days na dito, tatayo ako sa inyo. Kumbaga nakita ko na to sa, yung nangyari na ba. Minsan kasi alam nyo, ewan kung na-encounter nyo, may nangyari na sa inyo na parang nangyari na, pero hindi mo alam kung kailan, kung saan. Yung nakita ko na to na tatayo ako sa inyong harapan, nakita ko na to, na ganito ang mangyayari. Pero hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung basta nakita ko na to, na alam niyo na ang gusto ng Panginoon is, yung makuan ba tumaas, yung mag-level up. Amen. Kumbaga, ang cellphone nag-upgrade, kailangan upgrade, budda. Amen. Kailangan din natin ma-restart, no? Kailangan mawala na yung mga bad ba ng past nato. Kung ang cellphone nga, may upgrade, may restart, tayo pa kaya? Nandyan ang Panginoon na kayang i-restart ang lahat ng mula ulo hanggang talampakan, inner and out, kayang i-restore ng Panginoon, kayang i-restart. Kaya kung atin lang bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa ating kinabuhi, magtiwala lang tayo sa Kanya kasi ang Lord na ang bahala. Pero dahil nga sa doubt, underneath my feet. No? Amen. No? Minsan kasi yung doubt. Yan yung natin Kaya lang, dahil nga sa mga promise ng Panginoon, kailangan itapon natin yung doubt in Jesus' name, no? Alam nyo, no? I wanna share something na gusto kong i-share ba sa inyo yung goodness ni Lord sa aking buhay. No, na in time bitaw na nagpaplano pa tayo, hindi natin alam na nagawa na pala ng Panginoon, no? Kasi alam nyo, noong last Friday, internship natin, gusto kong i-share. Pero sabi ko sa kanila na ako man ang matinding sa Sunday, ngayon ko nilang i-share, no? Alam nyo, no, na nag-usap na kami ni Japet, ni Danny, na ang final decision ko is last date of May or last date of July para clean yung matatakan ang passport ko na exit, delete sa cancel, ano ba? Kasi matatapos ang working permit ko May 12. Nag-sign ako sa embassy ng May 12. Pero nagsimula ako ng bilang July 12 nung bumalik ako ng Bahrain. So, ang plano ko, uwi ako ng Dipolog last date of July. Pero alam nyo, iba pala yung inihanda ng Panginoon sa mga plano ko. Na nandun yung pagtitiwala ko sa Panginoon, pero some other place nandun yung doubt ko. Kasi unang-una, hindi ko alam kung i-accept ng employer ko yung plano ko. Yun yung ko. Pero alam nyo, dahil sa kabutihan ng Panginoon, pinaaga niya ang pag-uwi ko. Lahat ang Panginoon ang naganda mula sa plane ticket, entitlement ko, nirelease ako sa embassy. Kahit May pa ang tapos ng working visa ko, July pa ang tapos ng working permit ko, lahat yon ika-cancel dapat. Alam nyo, ang papasalamat ako sa Panginoon kasi ginamit din yung employer ko. Kasi alam naman ng employer ko na born again Christian ako. Na Kristiyano ako, tagasunod ni Kristo. Alam niya. Nung inano niya na,
every time na, alam nyo kasi, ma-share ko sa inyo, every time na yung may pinaplano tayo, every time may iniisip tayo, minsan wala tayo sa sarili natin. Kasi nakapokus tayo kung ano yung plano natin, kung ano yung ikabubuti ng plano natin. Yung pala, nahahalata ng employer ko. Isang beses tinanong niya ako, sabi niya, Malo, anong problema mo? Di, sabi ko, wala naman. May problema ka ba sa pamilya mo? Ako, wala naman. Alam niyo, nung time na yun na, napapagalitan ako nung bianan ng amo ko. Matapos yung ano na yun, yung pala yung ginagawang paraan ng Panginoon. Harsh siya, pero yun yung sistema ng Panginoon. Di, lagi akong inaano nung nanay nung employer ko na, I'm not capable daw para sa mga apo niya. Nonsense daw ako para sa mga apo niya. Sabi ko, within 4 years, nonsense pa pala ako sa'yo. Nga nang magdugay pa ako, dire uli ko. Sabi kong ganyan. Di, naawa naman ako dun sa employer ko na, wag Malo, ano ba yan, desisyon mo na, planan ko, wala pa. Di pa ako nagdesisyon. Kaya lang, kung laging ganito, ayaw kong darating yung time na mawalan ako ng respeto sa inyo. Mawalan ako ng respeto sa nanay mo. Ayaw kong dumating yung panahon na yun. Ayaw kong dumating yung time na ma-blame ko pa yung sarili ko nga nung nawalan ako ng respeto. Di, nung time na yun, alam nyo no, paggabi kay kasama ko man sa bahay yung pamangkin ni Danny, na meron akong napapagsabihan na nga nung inani, nga nung kulang pa pala yung pagserbisyo ko sa kanila within 4 years. Sabi kong ganyan. Sabi ko, Lord, kung ito na yung paraan mo, kung ito yung pamaagi mo, suporta ko. Kasi hindi ko alam kung anong gusto rin mangyari ng Panginoon. Hindi ko rin alam kung anong pinaplano ng mga amo ko. Kasi mamaya, i-cancel ako ba? Then, ako ang mahirapan kasi magkaroon man akong problema sa passport ko sa embassy dito, sa immigration sa Pilipinas. Di, hanggang sa, yung plano ko, okay na pala sa plano ng Panginoon. No? Di, nung time na yun na, okay na lahat. Hindi ko alam na, sinama kami sa mall, nung amo ko na, sige, bili kayo kung anong gusto nyo. Kung ang gusto nyo ba? Ko, Lord, parang naano ko na, mamaya pauwiin ako ng basta-basta ba? Natatakot ako. Di ngayon, yung matanda, yung nanay, sabi niya na, I don't like you. Huh? You don't like me? Why? Sabi kong ganun, sabi niya, I don't like you for my grandson. Sabi ko, bakit? Sabi, you're nonsense. You're not capable. Sabi ganun sa akin, sabi ko, within 4 years ko dito, I'm nonsense sa paningin mo. Di, ayun na, parang naano na yun sa puso ko ba na, I'm not mentally prepared, no, na lagi akong papagalitan. Sinabi ko ngayon dun sa employer ko na, I'm not mentally prepared, na lagi akong pagalitan ng bianan mo, na lagi akong, yung insultuhin ba? Di, ngayon sabi ko dun sa employer ko na, hindi ako handa, na lagi akong napapagalitan. Tigulang nabiya ko. Gana na ako siya na, sinabihan ko siya na, masaktan na ako physical, kasi okay lang, masakit ngayon. Bukas may latay, wala na. Pwede masaktan ka rito. Emotionally, kanang isip nimo, kanang heart nimo. Sabi ko, every night, hindi ako nakakatulog peacefully. Kasi lagi kong naiisip yung sinasabi ng bianan mo. Paano na lang ako? Sabi kong ganyan. The last time na nag-usap kami, Friday, March 1, doon na na-final na lahat. Na, although wala pa akong ticket, pero nung time na matapos ang aming pag-uusap, nandyan na yung plane ticket. O sige, mag-flight ka bukas ng gabi. Sabi ganyan. Sabi ko, magpa-flight ako bukas ng gabi, wala akong pera. Huwag kang mag-alala sa pera, bibigyan kita. So, sabi ko, Lord, kung ito yung pamaagi mo, igagrab ko, no? Kasi mamaya, dumating yung point na hindi na pala yung gusto ng Panginoon para sa akin. Di nung time na sinabi ng amo ko na, ano yung plano mo na? Sabi ko, nasabi ko na sa pamilya ko, pero hindi ngayon. Hindi nila alam na ngayon. So sabi niya, okay, mag-book ka ng ticket mula Manila hanggang Dipolog. Then, nag-book kami ng ticket. Sabi ko, bakit? Yung pala, yun na yung time na di-process na niya yung sa embassy, sa immigration, sa airport, di-process na niya tanan. So, lumabas ako sa immigration ng bari na kanang good entitlement, clear lahat. Kaya sabi ko, Lord, kung yung trust ko, may doubt pa yun. Pero paano kung wala ng doubt? Di, siyempre, nandun na yung pagsunod ko sa Panginoon na gagawin ng Panginoon yung lahat ng ikabubuti ko. Although harsh man siya, pero alam nyo no, nung hinatid ako sa airport noong employer ko at saka nung matanda na nangayo silang sorry. Sabi ko, nga kapahingin ng sorry, nasa airport na ako. No? Nangayo silang sorry na yun ko nung paglagi ko sa kanila, malaking epekto. Lalo na daw sa mga bata. Kasi
Hindi man sa pagmamalaki, yung bunso na inalagaan ko, iba ang ugali doon sa panganay. Na kung inyong yung bata, marunong mag-hallelujah, marunong mag-amin. Kasi aware siya sa Allahu Akbar, bitaw. Kabalo mo doon sa prayer ng mga Muslim. Kay half-half man sila, half Italian, half na Muslim. So, nag-ano sila, ano daw? Hallelujah! He say hallelujah, amen. Kasi pag time ng Allahu Akbar, magwangwang man dito sa mosque, magkuan sila ng prayer nila ba? Yung bata, kay mag-hallelujah man. Mag-hallelujah. Kay pag muwangwang na bitaw yung sa mosque, kay mag-hallelujah man pod ko, hallelujah. Sabi ko, Said, Allahu Akbar. Kaya once na Allahu Akbar, mag-hallelujah siya. Yun na yung yun din yung pamaagi ba na binigyan ako ng tip ng Panginoon para hindi rin ako mahirapan sa mga bata. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung na-declare na lahat na kailangan ko lang magtiwala sa Kanya. Dahil minsan tayo, pinaplano pa lang natin. Kung nandun yung trust natin sa Panginoon, wala na, okay na. Yung pinaplano natin, di natin alam, nagawa na pala ng Panginoon. Susunod lang tayo. Kaya alam nyo, no, nagpapasalamat ako sa Panginoon na madalian nun yung pag-uwi ko, okay lang. No regret. Kasi alam ko ang Panginoon ang naghanda para sa dalan na akong agian, sa dalan na aking hahakbangan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung mga bagay-bagay na minsan nagkukulang ako sa pagtitiwala sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Kasi doon niya ako itinutuwid. Doon niya ako pinalalakas sa mga bagay na mahina ako. Kasi hindi naman tayo perfecto. Na kahit Kristiyano tayo, may time na masayop ta ba? May time na ma-fail ta. Okay lang, isuon. Habang nandyan si Jesus sa imong puso, padayon. Kasi ang failure, hindi man yan laging failure, no? Minsan ang failure is kanang stepping stone bitaw nato para makita natin yung goodness ni Lord sa unahan ng failure. Kumbaga na failure ka ngayon, okay lang. Okay lang. Tindog, mag-pray lang ta. Kaya ang failure minsan, hindi siya yung kamalian. Kasi pag tayo walang failure, dun ka mag-worried. Kasi hindi ka binibigyan ng pagsubok ng Panginoon. Paano mo malalaman na totoong Kristiyano ka kung wala kang pagsubok? No? Hindi mo maipaliwanag kung Kristiyano ka kung wala kang problema. Hindi mo mapapaliwanag kung Kristiyano ka kung wala kang struggle sa buhay. Kasi bilang Kristiyano, yan yung main ingredients natin. Problema, pagsubok, trials. Yan yung main ingredients na sa kabila ng mga pagsubok, nandiyan naman si Jesus. Hindi na tayo pababayaan. Kasi ngayon, nasa gitna tayo ng mga pagsubok, ang laging tingnan natin is yung bukas. Yung sa umaabot. Yun yung tingnan natin kasi hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagsubok, ng mga karamdaman, kapahintulutan nyo ng Panginoon. Kung makikita nyo nga ang buhay ni Job, di ba? Gano'n siya ka-faithful sa Ginoo. Pero gitest pa rin ng Panginoon yung trust ni Job sa Kanya. Di ba? Tayo rin bilang isang Kristiyano, kailangan yung trust natin. Kailangan na padaluyin natin. Kailangan na palaguin natin. No? Minsan kasi tayo mga Kristiyano, nandyan na yung sagot, hindi pa natin i-comfort, hindi pa natin tayuan ba, hindi pa natin kunin na, Lord, sakto ni, salamat. Minsan kasi kulang tayo sa pag-abi-abi bitaw sa problema natin. Kasi nakakalimutan natin na ay Lord, na handa siya para sa lahat ng ating mga pangangailangan. No? Lagi po natin tatandaan na God is omnipresent. No? Meaning, He is there, He is here, He is everywhere. All at the same time, so no matter what you're going through today or worried about facing tomorrow, He is closer than you think. Amen. No? Yan po laging tandaan natin na God is omnipresent. Amen. No? So yan yung minsan nawawala sa atin na nakakalimutan natin na God is everywhere, God is there. Yan po yung nakakalimutan natin. Kaya, ano lang po tayo, padayon lang. No? Padayon lang po tayo na nandyan man yung mga pagsubok, lagi lang natin tatandaan na ay God.
na ay Lord na willing na kumatag po sa lahat ng ating mga pangangailangan. No? Ang kulang lang sa atin is itago natin si weakness sa atong mga likuran or apakan natin underneath our feet. No? Para makapadayon ta sa gingharian sa Ginoo. Kasi ngayon, hindi na po panahon ng pagpaplano. Hindi na po ngayon panahon ng pagtatanim. Ngayon is panahon ng pagdedesisyon na mugo ka ba o stop ka. Kana na lang. Dahil ngayon po is nasa last days naman po tayo kasi, no? Hindi na ngayon ang panahon ng pagtatanim. Ngayon po ang panahon ng pag-aani, ng pag-harvest. Kumbaga sa harvest time, kung hindi ka nakasama sa harvest time, ikaw ang kawawa. Kasi hindi na ngayon panahon ng pagtatanim. Panahon po ngayon ng pag-aani. Kaya kung ngayon pa lang po nagda-doubt pa kayo sa pagtitiwala ninyo sa Panginoon, alisin na po natin. Kasi today is the time na mga lagad sa Ginoo. Ngayon na po yung time na kailangan nating i-harvest na. Hindi na po ngayon panahon ng pagduduha-duha. Ngayon po ang panahon na magdesisyon ka sa atong kaugalingon. Kung mo go ka or mo ba ka. Kung mo yes ka or mo no. Naana nimo ang desisyon. Ang Panginoon na lang ang bahalang suporta nimo kung asa ka. But for sure, I want to na, ang gusto ko is to move on. Amen. To go forward. No? As bilang isang Kristiyano at bilang anak ng Diyos, mag-grow ta kinahanglan. Kasi, yung pinaka-finish line, hindi pa natin naaabot. Hindi pa ito ang finish line. Kumbaga sa ito pa lang yung simula. Kaya, I challenge everyone, no, na padayon. Yun lang, padayon. No? Even marami tayong mga pagsubok, marami tayong mga problema, marami mga pagsulay, okay lang na. Yan yung pinaka-ingredients ng mga Kristiyano. Kung wala kang problema, huyo sa paningin ni Lord. Kung wala kang pagsulay, huyo sa Panginoon ni Lord. Hindi mo makikita ang pagiging Kristiyano kung wala kang problema. Kaya kung may problema ka ngayon, sino pa may problema? Ako, 2 kamay, may papa. No? O may problema ka ngayon, magpasalamat ka. Lord, thank you, kasi nandyan ka. No? Kung ganyan lang ang buhay Kristiyano, ang gusto lang ng Panginoon is muhakbang ta, padulong niya. Kaya, magandang tanghali po sa ating lahat.